Okay, ayan mga kaibigan, welcome back ulit sa Rapido TV. Sama po natin itong panuorin. Diba? Tapos ito ho matindi. Naglaan ho dyan ng 20 billion pesos. 20 bilyong piso para po sa kampanya. Diba? Yung pondo na yan. Ilan na ho ng performance sa katatapos na 2025 midterm elections. At ito hong si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nagtataka kung bakit may mga lugar na hindi lang basta talo, zero ang mga kandidato ng alyansa. Kasi alam nyo ho, yung alyansa, yan po yung pinakamukha ng administrasyon ng Pangulo. Kasi binasbasan niya ng Pangulo At sa katunayan ay kanyang ikinampanya niya ho yan, pinagpuyatan, pinagpaguran, di ba? Tapos ito ho matindi, naglaan ho dyan ng 20 billion pesos, 20 bilyong piso para po sa kampanya, di ba? Yung pondo na yan. Pero lumilitaw ho na may mga lugar na na-zero yung alyansa. Ano po nangyari? Kasi alam nyo ho, kung sakali, sabihin natin talo, pero hindi naman zero. O siguro halimbawa sa Mindanao na talagang napakarami ho ng mga sumusuporta dito po kay dating Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte, okay lang ho na maiwan, di ba? Yung mga kandidato ng alyansa, manguna yung mga kandidato ng dating Pangulong Duterte at VP Sara, okay ho yun. Pero ngayon na zero, talagang magtatanong nga naman, si Pangulong Marcos Jr., anong nangyari? Ito, pakinggan ho natin. At siguro napakaraming dapat na ipaliwanag yung mga campaign manager kasi ang binabanggit itong si Congressman Toby Chanco ng Navotas at mismong sa lugar ni Special Assistant to the President OSAP, ito pong si Anton Lagdameo, zero ho. Nako, grabe ho Ito, panoorin ho muna natin yung ating kapwa broadcaster hinggil sa binabanggit niya na tila nagkakagulo sa Malacanang dahil sa napunta yung pondo 20 billion pesos, mga kababayan. Ito Pero yan ang pakinggan natin, yung mga batay sa mga numero. Pero sa loob ho, eto na, nagkakalaglagan na dahil bakit na zero sila sa BARMM. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtanong na sa mga campaign managers, anyari? Kasi pag midterm election, usually, ang resources ng gobyerno nandyan incumbent ka Correct. Kasi referendum sa yan 552. O kaya, zero pa nga dito sa Mindanao, yung BARMM. At kailangan sagutin niyang maigi nila Anton Lagdameo at Congressman Toby Chanco. Sila yung nasisisi maging ng mga kandidato. Ano nangyari? Bukas sinaran daw ang gripo at kailangan ma-account yung halos 20 billion pesos na campaign funds. Ano ba naririnig mo doon? Ano nga ba? Makikibalita ako mamaya. Makipalita ka. Pero, Okay, so yun ho mga kababayan, 20 billion pesos ang pondo ng gobyerno o ng administrasyon sa kanilang mga kandidato. Laki ho, 20 billion pesos. Ngayon ay ang tanong, bakit na zero? Ito hong mga kandidato po ng alyansa. Grabe, namayagpag po ng gusto ito hong mga kandidato ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte, mga kababayan. So, yun ho. At ito, singilan na ho talaga, Ito, meron ho tayong listahan. Ito, listahan ng mga kababayan. Ang mga namayagpag, ito, panoorin ho ninyo, yung mga namayagpag ay kandidato ho ni dating Pangulong Duterte at ito ho, sa itong sinabato. Ito, tingnan ho natin ito sa Tawi-Tawi ho mga kababayan, sa Tawi-Tawi. Ito. Ang number 1 ay si Bato de la Rosa. Pangalawa si Go. Tapos pangatlo si Salvador, Bondok, Lambino, Marcoleta, Hinto, Kibuloy, Rodriguez, Mata, tapos yung panghuli, Aquino at Pangilinan. So wala po. Wala po sa mga kandidato ng alyansa ni isa man. Wala akong pumasok ko yan, patignan nyo ho, sa Tawi-Tawi ho yan, tignan nyo tignan nyo mabuti. Yan, wala ho, di ba? Yung pinakahuli na kandidato ho ay yung sila Aquino at Pangilinan. So
Ni isa man walang pumasok ho na kandidato ho ng alyansa. Wala ho. Yan po ang ipinagtataka. Tapos, meron pa dito, listahan mga kababayan. Ito naman. Ito sa Maguindanao. Del Sur at Del Norte. At yan din po sa Lanao del Norte, mga kababayan. Ito ho, ay nanguna naman dito, ito pong Senador Bongo de la Rosa, Salvador, Bondoc, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Hinto, Kibuloy, Mata, andito si Marcos at Villar. So, wala na naman po kasi itong si Jaime Marcos, wala na ho yan, di ba? Nasa kampo na po yan ng mga Duterte at si Villar. Ito, patignan nyo ho bibigay ko sa inyo yung listahan. Sa Basilan ho ito sa Basilan, tapos sa Lanao del Sur. Ayan, tignan nyo ho. Zero ho. Zero ho sa Basilan at Lanao. Ayan. Ayan tignan nyo ho. Sa Basilan. Yun ang yung Duterte, tapos dalawa ho, Villar, si Marcos at Villar. Jaime Marcos. Yun ho. So, talo ho sila dito. Zero sa Basilan at Lanao del Sur. Ano po nangyari? Bangamat dito po sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, nakalusot sa huli itong si Tulfo, Erwin Tulfo at Binay. Ito, tingnan nyo naman ho. Ngayon. Maguindanao del Sur at del Norte. Sa pinakailalim, Erwin Tulfo, tapos yung sa kabila ay sa del Norte ay si Abi Binay. Maliwanag ko yun ho. So, suma total, olas po sila dito po sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At yun po ang pinagtataka. Siyempre may mga kandidato po ng administrasyon sa lokal Hindi po ba? Ano nangyari sa budget, sa pondo? Ito, sabi nga ho ni Ginoong Arnold Clavio, mismong si Pangulong Marcos Jr. nagtatanong nga, saan napunta yung pondo na 20 billion? Siguro, dapat ho magpaliwanag dito yung campaign manager. Kasi mga nakarang nga, di ba? Binanggit ko sa ating vlog na tila palpak ho yung pagkakakuha ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang campaign manager na si Congressman Toby Chanco. Di ba? Sa Mindanao, hindi po nila napasok. Di po ba? Tapos yung alyansa, yung administration party may mga kandidato ho yan Diyan po sa bawat sa bawat lugar ho sa ating bansa, particular dito po sa Mindanao, bilhin nyo na zero. Na zero ho. So ayan po mga kaibigan, paki-comment na lang po kung ano po inyong mga komento o public opinion po dito. At muli po ako ay magpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel, gayon man sa aking Facebook page. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga sir. At sa ating po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga OFW, palagi lamang po tayong mag-iingat sa antay na roon. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po mga kaibigan. So ayan, at see you po sa next video ko, at God bless all of us.